So ito yung mangyayari mga ka-foreman kapag yung bahay ay hindi nalagyan nung una pa lang ng insulation foam. So pag palagyan natin, talagang babaklasin natin yung buong bubong. Tell me, tell me, tell me. Ito yung isa na importante sa pag-waterproofing mga ka-foreman. Tulad nitong may mga nakalubog na pag finishing hindi na solid masyado. So kailangan matamaan talaga yung nasa loob ng ano natin, waterproofing. Tulad niyan. No? Yan. Yan, balot na balot talaga siya. Kasi kadalasan, pag hindi natamaan yung sa loob, diyan magsimula yung ano, kumbaga diyan dadaan yung tubig patagos doon sa kabila. Doon sa kabilaanan.
foam. So ito yung mangyayari mga ka-foreman kapag yung bahay ay hindi nalagyan nung una pa lang ng insulation foam. So pag palagyan natin, talagang babaklasin natin yung buong bubong. Pakita ko lang tong insulation foam natin mga ka-foreman. Ito yung insulation foam na ilalagay natin, double-sided. So may kapal natin Ayan, double-sided po yan. So yung lalagyan natin mga ka-foreman, dito na portion, wala pa siyang kisame. Dito, maaring pwede natin ilagay dito sa ilalim pero mahirap pa rin. Ang ginagawa natin, binabaklas natin yung mga bubong para sa itaas natin ilagay. At makapaglagay din tayo ng mga tie wire na para support doon sa ating insulation foam. Kasi yun ang pinaka-importante, yung support. Kumbaga tatagal ang insulation foam natin at hindi masira agad. Kasi kung sa ibaba at doon lang natin ipitin doon sa may say purlins, lulundo yan. So may nagsabi kasi na bakit hindi sa ilalim nilagay. Siguro kung mayroon ng mag-video katulad nito na ipakita dito sa social media na sa ilalim nilalagay, pwede natin gayahin yon. Pero sa tingin ko mahirap talaga. So sa amin binabaklas. Kasi nandito yung pinakamahirap sa loob. Dito sa loob, ayan, may metal paring na. So mahirap talaga dyan ilagay, napakahirap. Pagdating naman dito sa loob, ayan, kisame na sa may kwarto. So napakahirap. So pabaklas natin. So tapos na nating nalagyan ng mga tie wire yung trusses natin. Ayan, makikita nyo may mga tie wire kami nilagay. So naglagay na kami ng insulation foam. Nilalapag na namin. So ayan mga ka-foreman, mas madali siyang i-set up. Kasi okay lang kung katulad nito, wala pa siyang mga kisame. So wala pang kisame dyan, pwede siya dito sa ilalim. Yung problema kasi namin dito, yan may metal paring na nakalagay. So napakahirap kung lagyan natin yan ng insulation foam. Yan, okay lang dito sa CR. So wala namang ano dito kisame. Pero dito sa kwarto, kwarto ito. Ayan, may kisame na yan, naka PVC ceiling. So napakahirap lagyan. So ginawa na lang namin, binaklas yung ano. Sa tingin kasi namin mas madali siya, mabilis trabahuin. So isang araw kaya naman ganito kalapad na bahay. Ayan ang mga ka-foreman, may insulation foam na ilagay natin. Saka naibalik na natin yung ibang mga bubong. May kulang na lang doon na mga 4 na piraso sa dulo. Tingnan natin sa taas. So ayan mga ka-foreman yung setup dito. Napaka ganda yung setup. Pagka sa ibabaw natin ilalapag. Ayan, yung insulation foam. Ito yung pinakamahirap lagyan. Itong may mga metal paring at saka yung may mga kisame na. Yan ang mahirap. Kaya doon talaga dapat sa itaas. Tulad dito may kisame na. Mahirap yan lagyan. Yan. Dito ayos lang. Tingnan natin sa taas. So yan mga ka-foreman. So may ano dito, hagdanan. Dito tayo dadaan pataas. Yan, tropa natin. So itong nailagay na bubong, may insulation na yan sa ibaba. Bali, konti na lang yung natira doon sa 4 na piraso na bubong. Ito yung part na may kisame. Ayan. So, mahirap siya i-set up dyan pagka hindi natin dito sa itaas ilagay. So nagkulang yung double-sided natin mga ka-foreman. So single-sided na yung lagay natin kasi wala nang stock sa store. So ayan mga ka-foreman, halos lagyan na natin lahat ng bubong at saka nalagyan na rin ng insulation. Ito yung ginawa namin, yung tie wire para pang salo sa ating insulation foam. Ayan. Kaya naman sa isang araw mga ka-foreman. So sa ganito kalapad. Itong nilagyan namin ng insulation foam. Dati itong may roofing, binaklas natin. Then tapit ulit. Kaya naman siya ng
Isang araw na hindi tayo naabutan ng ulan. Nasa 160 square meters dito.